Okay, hello. Another day, another airsoft, another ka-airsoft review and unbox ng unit na item for shipping. Okay? Okay, ngayon mga ka-airsoft, no? Grabe, sobrang init. Today is Friday. Sa mga Katoliko, kumbaga, Biyernes Santo. No? Kung tawagin Biyernes Santo. Kaya nandito tayo sa ating shop ngayon to review and unbox, no? May mga nagtatanong, dire-diretso ba bukas ang Big Man? Yes, dire-diretso. Hindi po nagsasarang yung Big Man kahit during holidays, no? It is because, syempre, na yung pwesto kasi ng place namin, hindi naman talaga pwesto na binabayaran, no? Nandito lang rin naman kami sa bahay. Ang shop kasi namin nasa bahay, no? So, nandito lang ako sa bahay, so, anong kailangan kong gawin, di ba? Kaya okay lang na nakabukas kami. Kumbaga, hindi kami bumabayad ng pwesto, no? Yon. Anyway, no, good day sa inyong lahat. Nako po, review and unbox. Nakikita nyo, 3 unit, no? 3 unit dito sa ating harapan. Pero itong mga unit na to is lahat-lahat sila 9mm replica, no? Kung mapapansin niyo, meron tayong Glock 18, ang Glock 18 equipped with single fire and rapid fire. Meron tayong Sig Sauer na tactical edition. Ang Sig Sauer is single fire. Okay, then meron rin tayong ZZ Shadow. Ang ZZ Shadow 9mm din yan, mga ka-airsoft, no? So, napakagandang pagkakataon na magbabangga itong tatlo na to, no? Unit ng ating ka-airsoft, no? Ating ka-airsoft, syempre, number 1, okay. Syempre, unit natin ka-airsoft, number 1. The Glock 18, single fire and rapid fire, unit ng ating ka-airsoft, Jake Mendoza. Jake Mendoza of Claveria, Ilocos Norte. Hello, sir! Okay, makikita nyo ito mga ka-airsoft, compact. Lahat naman ng Glock 17, Glock 18, ganyan, compact siya, no? Then, itong unit na to, equipped with single fire and rapid fire. Kumbaga, dual firing mode to, okay? Features yan ng Glock 18 talaga, no? Then, makikita nyo, matte black finish siya, no? So, napakaganda ng unit, kaya lang, this is AWE. Kumbaga, hindi siya pwede sa pangmalakasan, no? Normally, ginagamit na gas, pag ganito is 12 kg only. Hindi siya pwedeng gamitan ng mga 14 kg at saka ng CO2. Tapos, isa pa, ang bala na gagamitin mo rito is pinaka-compatible is .20 lang. Okay? Hindi mo to pwedeng gamitan ng mabibigat kasi mahihirapan. Kawawa naman yung unit. Masyado siya matotorture, no? Okay, unit natin ka-airsoft, Jake Mendoza. Ito po yung unit mo. Demo and test fire natin mamaya-maya lang. Okay? Then shout out natin, no, kay airsoft natin from Santa Cruz, Osami City. Hello, good day and good afternoon, Sir Sherwin Acevedo. Unit ng ating airsoft na si Sir Sherwin is napakaganda, no? The Sig Sauer na Tactical Edition, okay? Ang napakaganda niya, Sig Sauer Tactical Edition. Same replica rin siya, 9mm din siya. Malakas, matibay, maganda, modern, kaya lang, ganun pa rin. Hindi pa rin siya pwedeng gamitan ng malakas na gas na 14 kg. Hindi niya kakayanin, same sila ni Glock, mawawara, mabibitak, sayang yung unit, no? Okay, itong unit na to, compatible lang sa .20 na bala. Okay, huwag nang gagamitan ng mabigat kasi masisira lang yung unit. Okay? Yan. Then, next unit natin. Okay, unit natin, Calapan City, Oriental, Mindoro. Okay, shout out, good day and good afternoon, Michael Sheldon. Okay, yan. Unit natin ka-airsoft, Michael Sheldon. Kabaliktaran naman nitong dalawa. Okay. This is a CC Shadow 2. The Everyman's Dream, the Shadow 2. CC Shadow 2 Orange, taglay niya yung upgrade. Nawala yung iba. Okay. Number 1, naka-fix outer barrel na stainless steel. Barrel guide, barrel bushing, lahat stainless. Ngayon, itong unit na to,
is naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber, naka-hammer pad. Okay? Hindi lang siya naka-anti-freeze nozzle pero taglay niya yung matitinding upgrade. Itong unit na to naka-stainless steel at itong unit na to is saan magnet? Asan yung isa? Paki-check nga. Okay, stainless steel ang internals plus bakal talaga, full steel. Okay? Yan, ito yung unit na tipong, ito yung tipo ng unit na gusto mo nang masira, hindi pa siya masisira. Dahil sa tigas ng laman loob niya, sa tigas ng barrel niya, halos ayaw masira. No? Ito yung unit na makakasama mo ng matagal na panahon. Okay? Ito kasi mga iba, hindi talaga full steel to. Okay, ayan, ayan. Okay, okay. So, yung Sig Sauer pala, meron rin siyang steel part. Ayan, no? Ayan, mapapansin nyo, meron rin siyang steel parts, no? Pero hindi lahat. Hindi naman lahat, no? Okay, nakakatuwa naman. Meron mga steel din siya. Pero sa Glock kasi totally wala, no? Paano ba to? Mas modern kasi to. Mas modern to. Mapapansin nyo, naka-optic front na while si Glock hindi pa siya. Okay, no? Ngayon, ito yung mga unit na ating ide-demo and test fire for today. Hello po sa inyo lahat. Mga gusto magpa-shoutout, pa-shoutout na. Libre po yan, no? Share done, sabi ni Redimer de Los Santos. Hello, Sir Redimer. Okay, no? Si Sir Redimer, laging lagi siyang present sa ating mga live, totoo nga kaya nag-share to. Stop nga natin, tignan natin. Baka ginogoyo lang tayo nito kunwari nag-share. Okay. Kaya lang medyo sayang, no? Yung kung nag-share ka, mas maganda sana kung marami kang friends, no? Kaya lang, kung konti lang ang friends mo, parang konti lang rin yung exposure na nagaganap. Medyo sayang, no? Pero, ayun, siguro hindi naman ganun ka-active talaga sa social media yung bossing natin na to, no? So, wala naman tayong magagawa doon, di ba? Kung hindi siya ganun ka-active, okay lang naman, di ba? Okay, so, nasa na ba tayo? Nasa na tayo? Okay? Ayun. Review and unbox tayo nito mga to, no? So, mga Airsoft, kamusta ang ating Holy Week? Ingat lang stay safe. Yung pag-inom-inom ng alak, medyo limitahan natin. Yung pag-inom-inom ng alak, medyo dalangan natin, no? Mahirap kasi kung masyado tayong malulunod sa pag-inom ng alak, no? Mas maganda spend time with your family. Kumbaga ilabas mo yung misis mo, 'di ba? As a father, kumbaga find a way na ma-treat mo yung misis mo, yung mga anak mo, mailabas mo, kumain kayo sa labas, 'di ba? Kumbaga para hindi laging puro trabaho, 'di ba? Sinasabi ko sa inyo, minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito, 'di ba? Yung minsan mabubuhay tayo sa mundo na 'to, pag hindi mo ginawang maganda at kapaki-pakinabang, sayang yung pag-i-stay mo rito sa mundo na 'to, no? Ang mangyayari sa iyo masyado kang lugmok sa trabaho tapos napapabayaan mo yung pamilya mo. Alam mo, yung mga anak mo, yung baby mo, 2-year-old, 3-year-old, minsan lang magiging baby yan, minsan lang magiging bata yan, di ba? Ngayon, kung hindi mo sasamantalahin yung panahon na yon, ang tendency mangyayari? Hindi mo alintana, biglang malaki na yan, biglang kumbaga, matanda na, di ba? So, pag ganon, kumbaga, hindi mo na ganong malalambing, di ba? Hindi mo na ma-enjoy yung pagkabata niya. Kaya mga Airsoft, no? Huwag tayo masyadong sagsag sa trabaho, no? Huwag tayo maging sagsag sa trabaho. Mabuhay tayo ng maligaya kung ano yung meron tayo, no? Iwasan natin yung inggit, no? Yung inggit kasi, ang problema kasi rin sa inggit sa Pilipino, hindi nagiging motivation yung pagiging inggitero mo. Yung pagiging inggitero mo, nagiging bitter ka tuloy. Yung pagiging inggitero mo, masama ang nagiging implikasyon sa buhay mo, di ba? Dapat kasi, yung pagiging inggitero mo is maging motivation mo para mapatino mo yung buhay mo. Pero ang nangyayari kasi sa Pilipinas, yung pagiging inggitero mo is nagdadala sa'yo sa kapahamakan, di ba?
minsan minsan yung pagiging inggitero mo may lead to you onto something na pagsisisihan mo bandang huli, di ba? Minsan nagiging inggitero ka, gumagawa ka ng mga paraan para magkaroon ng bagay na hindi mo naman abot, di ba? Nandiyan magnakaw ka, nandiyan mangurap ka, 'di ba? Nandiyan mangutong ka, nandiyan, 'di ba? Masama 'yon. So, 'yun ang nagiging implikasyon, 'di ba? Kaya wag tayong maging inggit, no? Tandaan niyo, no? Yung Panginoong Hesus ano siya, no? Hinayaan niyang yung Diyos Ama at saka Panginoong Hesus, hinayaan nila, no, na maipako sa krus yung Panginoong Hesus para tubusin yung kasalanan ng sangkatauhan, di ba? Mano man lang sana makabawas ka man lang doon sa bigat na ng krus na pinapasan ng ating Panginoon. Okay? Pa-shoutout po, boss from Naik Cavite. Soon po, pag okay na lahat, bibili ako at pupunta po kami sa shop mo. God bless. Alexander, Igilip, no, huwag kayong mag-alala, kung hindi man kayo makapunta, pwede ko kayong puntahan, okay? Tomorrow po, nasa ano po ako, Maragondon, Cavite, Santa Cruz, Laguna, Tagaytay, and Lipa, Batangas, no? Meron po tayong mga ka-airsoft na pupuntahan natin dyan. Actually, ano yun, i-demo and test fire natin, no? Ngayon, ikaw, bossing, pwede ka naman magpa-COD sa amin, no? Tawag ka lang, then pag-usapan natin kung paanong setup ang mangyayari. Pwede kong ipadala sa iyo yung unit na, then pumili ka dun sa mga unit, then after mo makapili, pupunta ako sa iyo para i-demo and test fire natin yung unit mo, di ba? May paraan tayo sa lahat, no? May paraan tayo para kahit papaano makapaglibang. At napakagandang instrumento, no? Diyan ang ating airsoft na ginagamit, no? Pero syempre depende pa rin sa airsoft mo. Kung yung airsoft mo pipitsugin, kung yung airsoft mo walang kwenta, hindi maganda ang mangyayari. Ang tendency kung yung airsoft mo walang kwenta, malulungkot ka lang rin, di ba? Ganito yan mga ka-airsoft, na kung makakabili ka ng airsoft na cheap quality, na mumurahin, na China, huwag ka na lang mag-airsoft, wala ka pang sakit ng ulo, di ba? Pero ako, ang sinasabi ko sa inyo, minsan lang kayo mag-airsoft, minsan lang kayo bibili ng barel. Lagi ko sinasabi to, hindi everyday na bibili ka ng barel. Yung minsan pagbili mo ng airsoft, gandahan mo na, okay? Walang iniwan. Minsan ka lang mag-aasawa, minsan ka lang magpapakasal, di ba? Napakagastos ng annulment, napakagastos maghiwalay, napakagastos magpakasal. Yung minsang pagpapakasal mo, siguraduhin mong compatible kayo ng partner mo. Kasi kung hindi kayo compatible, mauuwi kayo sa hiwalayan. Okay? Sa airsoft, ganun din. Kung pangit yung nabili mong unit, kung yung unit na nabili mo, hindi ka nag-e-enjoy, mauuwi kayo sa bentahan. Bebenta mo siya or kaya i-junk mo siya. Ibebenta mo siya, maibebenta mo siya kung gumagana pa siya. Paano kung hindi na siya gumagana, sira na, may issue na, hindi mo na siya mabebenta, itatambak mo na lang siya. Ano nangyari ron sa perang ginugol mo, inuubos mo para sa kanya, di ba? Wala. Ang mangyayari, tapon unit. Kumbaga, hindi ka nag-e-enjoy, so yung unit, wala. Itatapon mo lang. Kasi hindi mo na mabebenta yun, di ba? Alam mo naman ang ugali ng Pinoy. Gusto ng Pinoy, talagang yung unit kasama sa pagtanda. Di ba? Sabi nga, kahit maputi na ang buhok ko. Di ba? Sabi, tama yun, tama yun. Okay. Okay, sabi dito, Vin Brian Bayato Anthony. Shout out po, idol, watching from Quezon City. Ang isang criminology student na nakabili po sa inyo ng pistol. Malapit na ako makagraduate, idol. Sana makuha ko na ng rifle. Okay, ito si Sir Vin Brian to. Hello, shoutout sa'yo, bossing, ha. Okay, itong tao na to is napangakuan natin, no. Sabi ko sa kanya, ayan, kasi ano siya, criminology student siya, no.
parang kung hindi ako nagkakamali, napangakuan ko to na bibigyan ko ng rifle pag natapos niya, no? Yan. Okay, no? Hindi ko lang alam kung anong kukunin nito, no? Kung saan magpo-focus tong tao na to, kung sa PNP or any, di ba? Kung sa Bureau of Fire, BFP, kung saan man, no? I just hope, boss, na hindi ka maging kasangkapan ng mga magnanakaw na kapulisan, no? I just hope na sana, mapunta ka sa matinong hanay at sana ganun ka rin, no? Yung pangako ko sa iyo, matutupad diyan, huwag ka mag-alala, no? Saan ka man mapunta, magnakaw ka man or ibang hanay, no? Pero ang sa akin lang, sana hindi ka mapunta sa mga magnanakaw na hanay ng pulisya, no? Alam naman natin merong mangilan-ngilan di ba? May mangilan-ngilan, pero lamang pa rin naman yung matino, di ba? Sana nandun ka sa matino, ha? Kasi syempre mas maganda kung mapupunta ka sa hanay ng matino para yung ginugol na panahon, yung ginugol ng parents mo sa pag-aaral mo, hindi mawalan ng saysay. Kasi kung mapupunta ka rin sa mga magnanakaw side, makakahanap ka ng katapat mo, di ba? Yun. Kung ikaw, tipo ka ng pulis na tiwali ka, makakahanap ka ng katapat mo, di ba? Yan. Makakahanap ka ng katapat mo. So, mawawalan saysay yung panahon, tapos yung nilaan sa ng pamilya mo na pera, syempre sa training, sa allowance, sa tuition fee, di ba? Kaya sana, boss, hiling ko lang mapunta ka dun sa good side, no? Yun. Kasi kung bakit ko nasabi yan, kasi meron talagang mga bad, di ba? May mga bad talaga. Kalain mo ba namang hulid up, i-raid ang big man, di ba? Trinabaho ang big man, hulid up para lang makuha lahat ng stocks. O, di ba? O, yan. Trinabaho ang big man, may nagpatrabaho ang big man. Ngayon naman, itong mga kapulisan natin, nagpakasangkapan, no? Nagpakasangkapan, yun. Tandaan nyo, minsan nang ninakawan ng big man hobby shop ng mga tiwaling pulis, no? Hindi ko sinasabi lahat, pero tiwaling pulis, no? 450 pieces of rifle ninakaw sa big man, 400 pieces of pistol ninakaw sa shop ng big man. Okay? Ni-raid ang big man, ni-raid ang shop ng big man, hulid up. Okay? Then, kinasuhan nilang big man, no probable cause, binasura ng korte. Ngayon, walang unit ng big man, ubos, bumangon ang big man, nakatayo, at ngayon, ang big man, mas malakas, mas matindi, mas malaki. Di ba? Ayan. Kaya, sana boss, wag kang maging instrumento ng kasamaan, no? Don't worry, yung pangako ko sa iyo, matutupad yun, no? Ibibigay ko sa iyo yun, yung rifle na pangako ko. Another criminology student na nanggaling sa matino at maayos na pamilya. Sana palagi bitbitin mo yun, no? Okay guys, dire-diretso na tayo, no? Sir Jake Mendoza. Sir Jake Mendoza, ito na po yung unit mo, the Glock 18. Somebody once told me the world is gonna roll me. Okay, ang Glock 18, full metal ang upper, plastic ang lower, hard polymer plastic, okay? Ang upper niya, ang internals niya, full metal din. Ang metal is alloy. Okay, yan ha. Makikita nyo, ang Glock 18, tandaan nyo ha, lahat na makikita nyo yung airsoft, iba-iba ang brand, iba-iba ang model, iba-iba ang structure sa loob. Okay? Itong unit na to, Glock 18, ang laman loob niya is alloy. Alloy. Full metal pero alloy. Iba yung mga high-end version ng Glock na, kasi baka pagdating sa inyo, medyo paano ba sabihin to? Magkunwari kayong hindi nyo alam na hindi siya full steel, no? Yan. Sinasabi ko, kaya ako ito dinedemo para matutunan nyo, okay? Sir Jake Mendoza, itong unit mo, full metal ang ibabaw, plastic ang ilalim, kasi Glock to. Ganon talaga ang lahat ng Glock, okay? Ngayon, yung internals nito, yung laman loob nito,
full metal din, pero alloy lang. Hindi siya full steel. Hindi siya katulad ng mga premium unit na full steel lang laman loob. Okay? Ngayon, kung tatanungin nyo ako, okay na ba to? Okay na to, pero limit your expectations, no? Wag mong naghanap ka kasi ng mura ng Glock. Actually, mura lang ang Glock, no? The problem with the Glock is yung integrity nung laman loob niya. Di ba? Lalo na to, kung ako papipiliin mo, ay hindi ko pipiliin ng Glock 18. Para kasi tayong bonjing dito, parang bolang tayo. Kasi bakit? Ang Glock 18 kasi, equipped with single fire and rapid fire. So, dual firing mode. So, kaya kasi tayo nag-airsoft para ma-replica natin yung tunay. Para makapatok tayo na parang pumuputok tayo ng tunay. Sa tunay naman di ba? Di ba? Mas effective pa rin yung single fire than the rapid fire, di ba? Pero yun nga, limitahan mo lang yung paggamit ng rapid fire kasi yung rapid fire ang nagiging torture sa barel, nagiging simula ng pagkakasira ng barel. Okay? So this is your unit. Classic na classic lang, walang ganong forma, walang ganong abubot. Okay. Ngayon kuha tayo ng magazine niya. Silicone oil. Kuha tayo ng silicone oil, di ba? Press the valve, then spray. Okay. Tandaan mo, bossing ha, kung ako papapiliin mo, I will choose the Glock 17, no? Hindi ko pipiliin ng Glock 18 kasi nga, may rapid fire. Yung rapid fire kasi yun ang nagiging sanhi ng pagkasira niya, no? Okay, upside down, then press down. 2 seconds lang na gas. 12 kg lang ang gagamitin, hindi pwedeng gumamit ng 14, hindi pwedeng gumamit ng CO2. Okay, press down. 1, 2. Okay, 2 seconds lang. Okay na yon. Bakit 2 seconds lang? Kasi mga ka-airsoft, itong unit niya is naka-fine tuning and naka-trigger job. Itong unit niya naka-set up na to. Naka-fine tuning, naka-trigger job. Pero, hindi siya naka-fix outer barrel. Okay? Kasi budget meal lang rin ang hinahanap ng bossing natin. Siyempre, pag naka-fix outer barrel to, iba na ang presyo. Okay? So, ngayon, kuha tayo ng reloader. Kung tawagin natin ito speed loader, para mabilis kang makakapaglagay ng bala sa magazine. Pag wala ka nito, isa-isa mo lang na hinuhulog. Okay? Hatakin to pababa, then put your other thumb here. All the way, pag nahatak mo pababa, make sure na hindi mo mabibitawan kasi baka mabasag to. Okay? Ngayon, pump lang po. Okay, pump lang. Okay. Punuin pa natin kasi may rapid fire para matesting natin gusto. Okay, so ayan na. Ngayon, pasok natin sa, hindi pa pala. Silicone oil sa ibabaw, kasa, ilak manually silicone oil doon sa nozzle. Okay. Release, then rest, pasok, kasa, ready to fire. Always start single fire, okay? After 3 rounds, pwede mong subukan ng rapid fire, then balik mo rin sa single fire. Tandaan nyo torture kay barrel, kay Glock, yung rapid fire. Nagiging sanhi ng mabilis na pagkasira yung rapid fire pagdating sa mga Glock. Okay, firing! Try natin yung rapid fire. Baba natin to. Firing! Okay, balik natin single fire. Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer. Ang hammer ng Glock nasa loob. Rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, always, ibalik mo siya sa single fire. Okay, basahan. Yun, Okay. Yung basahan, importante to. Basta malinis para to wipe those excess oil, Kasi yung unit natin napakapangit pag itatabi mo ng gigitata, no? Nang gigitata, ang dami lang is pumapangit, umaano siya. Kumbaga, paano ba sabihin to? Nagiging messy yung itsura niya. Okay? So, yun. Okay, nasan na ba tayo? Okay, maraming salamat po, Idol. Pag natupad na po ang pangarap, Idol, babalik po ako sa inyo na naka-uniforme at bibili ng dagdag collection. Salamat sa iyo, Sir Brian! So
sorry. Salamat sa iyo, Sir Vin Brian Bayato Anthony. One eternity later. Okay, sabi ni Melvin Sobrevinas Apura, pa-shoutout po idol, baka magkaroon kayo ng shop dito sa Santo Tomas City, Batangas. Okay? Walang problema. Kung gusto mong bumili ng airsoft, pwede akong pumunta sa iyo, di ba? Pwede akong pumunta sa iyo, personal kitang pupuntahan. Hindi ko kailangan magkaroon ng shop diyan para magka-airsoft ka. Okay? Kahit nasa Bulacan ako, nagpupunta ako diyan sa mga lugar na yan. Biruin mo Santo Tomas. Papunta nga akong San Pablo, Laguna. Ang pasok ko Santo Tomas. O, di ba? Kung ready ka, kung handa ka, kung capable ka na mag-airsoft, pwede kitang puntahan diyan, okay? Diyan ka pumili on the spot, no? Makakapili ka, marami tayong pagpipilian, okay? Hindi dahilan yung lokasyon para maging balakid na mag-airsoft ka, no, bossing? Nakakapunta kami dyan, nagdi-deliver kami dyan, lahat kaya naming marating, okay? Walang kaso yun, no? So, unit natin kay Airsoft, Jake Mendoza, ito na po. Trying to reconnect. Tumuloy ang connection, no? Buti na lang tumuloy ang connection. Ano kasi, bantayan mo naman. Kaya ka nga nandyan, di ba? Okay, so, ayun, no? Unit natin kay Airsoft, Jake Mendoza. So, ito na po. Ready na for packing and for shipping. Pag yung unit itatabi mo, make sure walang bala. Siyempre, dapat wala rin lamang hangin. Pasingawin. Okay, daming laman, di ba? Naka-upgrade. Fine-tuning trigger job. Hindi naka-fix outer barrel. For packing and for shipping po. Okay? Ngayon, next unit natin. Sherwin Acevedo. Tagasan to, si Sir Sherwin, hindi ko ganong ano. Sir Sherwin from Santa Cruz, Osamis City, okay? Layo nang pupuntahan nitong unit na to. Hello bossing, hello sa'yo, hello po sa pamilya mo. Ito na po yung unit mo, ready for demo na po, okay? Okay, makikita nyo, this is a 6 tower. Mas modern siya into a Glock. Nakikita nyo, may rail na rin siya for accessories. Meron na rin siyang optic front. Okay, full metal alloy ang internals, pero yung iba steel din, no? Mapapansin nyo, wala siyang beaver, wala rin siyang hammer, para rin siyang Glock, okay? Masyadong simple, okay na okay, lalo na kung ang gagamit babae. Bakit? Yung grip niya is eksaktong-eksakto ang sarap ng grip, no? Saktong-sakto lang, lalo na kung babae, kasi ang mga babae maliliit yung palad. So, pwedeng-pwede itong unit na to. The best na the best para sa kanila, okay? Ngayon, itong unit na to is powered also by A9mm. So, sabi ko nga, pag mga ganon, 12 kg, 14 kg negative, 12 kg only. Huwag mong gagamitan, huwag kang susuway, makinig ka sa akin, no? Para yung unit mo tumagal. Sir Sherwin Acevedo, ito na po yung unit mo. Ready, ide-demo yung test fire ko pa lang pala. Okay? Number 1, press the valve then spray. Kailangan ng silicone oil para yung unit mo tumagal. Okay? Then, dito sa ilalim. After that, lagyan natin siya ng gas. Ayan, 12 kg lang ha. Huwag tayo magpo 14 kg rito and CO2. 1, 2 seconds. Okay? Bakit 2 seconds lang? Bigman, bakit yung binili kong airsoft sa iba 7 seconds, 5 seconds, 7 seconds, 10 seconds? 2 seconds lang kasi naka-fine tuning, naka-trigger job to, upgraded to. Okay? Pag hindi naka-fine tuning trigger job, 5 seconds ka magagas. Pero dahil naka-upgrade, kaya 2 seconds lang. Kunin natin reloader, atakin pababa, put your right thumb here, pump lang po. Okay, then, kunin natin yung unit, lagyan sa ibabaw ng silicone oil, then kasa, ilock manually, tapos lagyan din natin ang nozzle. Okay, after that, release, pasok magazine, kasa, ready to fire. Okay? Ito, single fire lang to, hindi tulad nung Glock kanina, rapid fire, pero sabi ko nga sa inyo, huwag ninyong asamin ng pistol na may rapid fire. No? Magiging sirain yung pistol nyo, hindi kayo mag-e-enjoy. Totoo po yan. Totoo yung sinasabi ko. Pero, kung talagang gusto mo yun, wala naman ako magagawa. Firing!
and slide. Kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Press the hammer by pressing the trigger. Okay? Tapos, unit, wipe those excess oil. Pag hindi nagagamitin, make sure walang lamang bala. At syempre, pag i-stock, dapat walang lamang hangin. Pasingawin. Okay. Itong unit na to, unit na ating ka-airsoft, Jake Mendoza. Ay, sorry. Sherwin Acevedo. Okay, ready for packing and for shipping. And now, for the main event. Dalawang okay na. Nakita nyo naman, dinemo yung test fire natin. Ito na yung masasabi nating Diyos. Pagdating sa 9mm. The Everyman's Dream, the Shadow 2. Ang daming bansag dito eh. The Cheater's Gun. Bakit tinawag na Cheater's Gun? Kasi mga ka-airsoft, talagang halimaw to pagdating sa practical shooting. Talagang ito yung unit na talagang pinapangarap ng bawat kalalakihan, no? The Shadow 2, okay? Boss, pwede magpa-repair sa inyo pistol kahit hindi sa inyo binili. Sabi ni Michael Hunyo. Pwede po, pakidala, mahirap manghula kung ano yung sira, pakidala dito sa shop, okay? Kawayan, Isabela po, location ko, Brian J. Hello sir, shout out! Maraming salamat idol, sabi ni Vin Brian. Pag natupad, uniforme. Ano ko, proud ako para sa iyo, Vin Brian, no? Pag humarap ka na sa akin ng naka-uniforme, proud na proud ako sa iyo. Ha? Thank you. Giovanni Del Rosario, location mo, boss. Bulacan po, no? Pero we do COD on different part of Luzon, okay? Pa-shoutout, sabi ni Melvin Sobrevinas Apura. Okay? Pa-shoutout po, idol. Baka magkaroon kayo nabanggit ko na to. Kung gusto mo ng airsoft, pwede ka namin puntahan, no? Hindi namin kailangan magtayo dyan sa Santo Tomas, Batangas para lang mag-airsoft ka. Hindi namin kailangan magtayo dyan. Kahit wala kaming shop dyan, nakakarating kami dyan. Okay? Kaya wala kang dapat ipagkaba, wala kang dapat isipin pa. Ang isipin mo na lang, kailangan mag-airsoft ka. Okay, no? So, meron pa ba nagpapa-shoutout dyan? Magkano ho yung next unit? Mag-message ka, bossing, sa page namin, no? Hindi po kasi kami nag-disclose ng presyo sa online kasi bawal kay FB, bawal po no? Pagpasensyahan mo na, boss, sana maintindihan mo, ha? Okay, so, let's begin, no? Itong unit na to is different doon sa dalawang naunang unit. Itong unit na to, full steel, purong bakal. Okay? Itong unit na to, manghihina ka na sa mundo, buhay pa siya. Itong unit na to, napaka-accurate. Itong unit na to, karga niya lahat ng upgrade na kailangan sa pistol na walang-wala sa iba. Unahin natin. Number 1, naka-fix outer barrel, stainless steel, stainless steel barrel guide, naka-stainless steel barrel bushing, lahat. Okay? Napakaganda, stainless steel. While yung iba, alloy. Itong unit na to, ayan, naka-fix outer barrel, hindi na kumakalog. Ayan, oh, tingnan nyo, oh, hindi siya kumakalog. Pero yung mga China, yung mga hindi naka-upgrade, yung mga mumurahin, kumakalog, pero siya walang kalog kasi naka-fix outer barrel na. Itong unit na to, naka-fine tuning. Pag naka-fine tuning, napakatipid niyang kumain ng gas. Pag naka-fine tuning, napakalakas ng FPS. Itong unit na to, naka-trigger job. Pag naka-trigger job, less na ang wear and tear ng unit. Walang nagkakaskasan, walang mabigat na trigger, walang maganit na hammer, lahat suabe, flawless ang paglalaro. Itong unit na to, naka-hammer protection pad, kaya mabilis ang cycle at less stress doon sa barrel. Okay? Itong unit na to, higit sa lahat, naka-half-up rubber na. Okay? Half-up rubber, siya yung responsible para i-hold yung bibis natin para hindi ka sumukan ng bibis. Tapos, by using a premium half-up rubber, ang tendency, yung barrel mo,
may pektos yung bala mo. Habang lumilipad, may pektos. Di ba? Mas malakas ang FPS, kaya ganon. Okay? Kaya, itong unit na to, talagang lahat nasa kanya. This is the CC Shadow 2, the Everyman's Dream, the Shadow 2. Okay? So, ayan, makikita nyo, full steel yan. Nasaan na ba yung magnet ulit? Ayan, no? O, di ba? Yung barrel na binili mo sa iba, magnetin mo nga kung ganito makikita mo. Hindi. Di ba? Kaya itong unit na to, sobrang tibay. Napakaganda talaga, no? So, okay. O, ito yung magazine. Press the valve. Then, spray tayo ng oil. Then, dito rin sa ibabaw. Sa ilalim. Okay. Yung unit, kunin natin kasi i-lock manually. Spray tayo dito sa nozzle. Okay. That's it. Release. Rest. Okay. Ngayon, kunin natin yung unit. Ay, magazine. Sprayan natin ng gas. Itong unit na to, compatible siya sa 12, sa number 14, at pati sa CO2. Ganon kalakas, ganon katindi to. Okay? 12, 14, and CO2 compatible. Ano ba yung mga yon? Types of gas yon. Then, lagyan natin, upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds. Grabe, di ba? Sarap niyan. Tapos, syempre, lagyan natin ng bala using the speed loader. Hatakin to pababa. Put the right thumb here. All the way. Then, pump. Kung yung dalawang naunang unit, compatible lang siya sa 0.20 grams. Ito, compatible to sa 0.20, sa 0.25, sa 0.30, sa 0.35, up to 0.40. Bakit? Kasi adjustable ang gas nito. Pwede mong gamitan na malakas, pwede mong gamitan na mahina, pwede ng mabibigat na klase ng BBs. Compared dun sa unang dalawang unit, dahil 12 kg lang yon, 0.20 lang ang pinaka-compatible dun. Okay, pasok! Kasa, ready to fire. Firing! Sarap po. Open slide. Kasi po, wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Saluhin. Then, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Competition grade, napakaganda, napakasarap gamitin. Talagang magiging sulit ang bawat pakakawala mong gas and BBs dito sa unit na to, no? Hindi ko naman sinasabi na itong pinaka-the best, pero isa to sa pinaka-the best talaga na airsoft na pwede mong makamtan. Okay? Full metal, grabe. Pag nahawakan mo to, yung solid niya. Solid talaga ang bigat. Okay? 1:1 replica, fully licensed tong unit na to, no? Kaya ano to talagang biruin mo from 80 pieces down to ilan piraso na lang. 'Di ba? Nasa 19 pieces na lang ata ang hawak ko nito, no? Kaya the best na the best to mga airsoft, no? Hindi ka magsisisi pag siya talaga ang nakuha mo, pag kinuha mo to, no? Okay. O yun, next. Okay. So itong unit na to, going. Sandali. Tagasan ba to? Going Calapan City, Oriental, Mindoro, kay Sir Michael Sheldon. Hello, bossing. Ito na po yung unit mo. Ready for packing and for shipping. You know what I read what they need all is. Okay, every time na hindi nagagamitin, make sure walang lamang bala nakastock at syempre dapat wala rin lamang hangin. Press the valve para pasingawin or i-fire mo, okay? Okay. So ito pong unit na to, ready for packing again and for shipping. Okay, natapos na naman natin mga airsoft ang tatlong item for shipping natin ngayong araw na ito. Okay, maraming salamat sa inyo sa mga nanood, sa mga nag-share, sa mga sumali sa aking review and unbox ngayon, no, ng mga item for shipping. Utang ko po sa inyo, yan, no, yung pagsubaybay nyo dito sa atin sa Bigman Hobby Shop, no. Gusto mo ng airsoft? Tara, tumawag ka na, halika na rito, okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman.